ngayon ang SMNI hosts na sina Eric Celis at Lorraine Badoy matapos silang i-cite in contempt ng Kamara. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Detention po ni Eric. Conference room po na... Ito ang detention center sa Kamara ng SMNI host na si Eric Celis matapos i-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na nakadetain at pinasight in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Naka-hunger strike mula pa 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, December 6 ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives Committee on Franchise. Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa. Kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis at Badoy. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko sina Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila pagsisinungaling. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na mag-hunger strike pero nanindigan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. They're used to this, no? And alam po ninyo, at times, we really don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I really don't know. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Eric ang kanyang source sa Senado sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise, automatic revocation ng parusa sa mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. And kung assuming na mali yun, at least may due process pa rin. But in this case, hindi natin na-avail yung due process na kailangan ng SMNI. Palagay ko naman po, our records will bear us out. Due process was definitely according to them. Every time that they wanted to speak, they were given that privilege. As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.